here's the toy that we're going to review for today. This is the He-Man and the Masters of the Universe from the Netflix animated series Power of Grayskull He-Man. And as you can see here, wala na yung figure natin sa loob kasi na-unbox natin siya nung nag-live tayo. And at the back, here we have our obligatory product shot of our Power Grayskull He-Man. And yung iba pang figure na makuha natin from this lineup. At the side, display lang ng box. And on the other side, design lang ulit ng box. On top, He-Man and the Masters of the Universe. At the bottom, barcodes and stuff. Pag na-unbox natin si He-Man, ito ang pinaka-look niya. So, yellow na siya kasi nga meron na siya ditong basbas ng Power of Grayskull. Parang Super Saiyan na dito si He-Man, kaya all yellow na siya. Anyway, let's take a closer look. Yung kanyang face. Halos di mo makita, no? Kasi nga all yellow na siya. Pero nandun pa rin naman yung pinaka-face niya. Yung hair niya is rubberized na. Unlike dun sa body niya, talagang solid. Even yung armor niya, solid. Ayan pa yung details. May mga paints pa siya dyan ng white. Sa skirt niya, soft rubber na rin. Ang ganda rin design ng boots. At the side, yan ang pinaka-itsura niya. May butas siya dyan para sa kanyang weapon. And then, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate siya 360. May konting look up, may konting look down. Para sa kanyang Creed moment, meron siyang Creed moment. Magandang pagkaka-Creed moment ni He-Man natin dito. And of course, naro-rotate siyang shoulder niya dyan. May rotation din siya dito sa elbow niya. Na meron siyang elbow bent na ganyan. Same lang din dito sa kabila. Kung ano yung meron sa left side niya. Kamay niya, naro-rotate lang. Sa waist niya, naro-rotate yan 360. Wala nang any ab crunch. Sa kanyang random split, hanggang ganyan yung pinaka-split na kaya niya. Although, medyo kita pala yung mga polka dots ng screw niya dyan. And nagmukha tuloy siyang may pigsa dyan sa hita. And yung high kick niya, ganyan. Yung back kick niya, halos wala. Nakaharang yung butt flap niya dyan. Walang any knees articulation. And sa paa, wala din. This He-Man comes with his power sword. Ito yung kanyang power sword. Check natin yung details nito. Yan, maganda rin yung details ng kanyang power sword. Meron siyang hawakan dito. And bronze brown yung color naman ng hawakan ng sword niya. Pag pinahawak natin yan sa kanya, yan ang magiging. Sakto naman yung kamay niya doon para sa kanyang weapon. Ayan, no? I have the power! Pahawak sa kanya ng nakataas niya ang power sword niya na yan. And of course, yung power sword niya na yan, pwede natin ilagay yan dito sa likod. Ipepeg lang natin. Yan. So, pwede mong maitago yan dyan. Pwede mong pang-slant ng konti. And all goods na dito si He-Man. Now, para sa kanyang height, ang height ni He-Man is around almost 9 inches, mga 8.75 inches ang taas niya. Now, let's compare him sa iba pa nating Masters of the Universe na figure tulad nung kanyang rival, si Skeletor on the same line. Pareho sila from the Netflix CGI series. And pareho lang din sila ng height. So, silang dalawa talaga yung magka-partner. Although, itong version kasi na He-Man na to, hindi ito yung regular, na yun talaga yung partner nun. Wala siya nung binili ko, kaya ito na lang Super Saiyan na He-Man ang nakuha natin. Pero almost same lang naman sila. We also have here our retro play Pantor, another retro play King Randor, Loyal Subjects si Skeletor, our Masterverse Skeletor, and Motu Classic si Chief Carnivore. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail these, ang SRP niya is 1,199. But depende yan again kung saan specific market yung makukuha nito or makukuha nyo rin siya na naka-drop price na for as low as 350 ng price na nakuha ko siya. So there you have it now guys, na ang ating CGI Netflix series He-Man and the Masters of the Universe, Power of Grayskull He-Man. What do you think of these figures? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, mas okay na sa akin itong He-Man articulation natin comparing it dito kay Skeletor natin na daming kulang ng articulation. Although natuwa ako kasi kahit papano parehong shoulder niya may articulation. Pagdating naman dito sa paa niya, wala siyang any articulation. So parang lumalabas may pagka-basic lang yung pinaka-articulation ng He-Man natin dito. Good thing na medyo malaki siya kahit papano may wow factor
yung size niya. Yun nga lang, parang yung quality niya is talagang super gaan lang niya and parang hollow talaga yung pinakaloob ng figure natin dito. So, I think yung price drop na nabili ko siya, which is around 350 lang, good catch na for this figure. Kung mabibili nyo ito ng SRP pa, parang medyo hindi siya sulit. That's why I advise na hanap na lang kayo ng mga naka-sale price na para at least mas masulit ninyo yung payment nyo sa ganitong He-Man.